After the no-so-long drive, huminto na rin sa wakas ang limousine. Nakarating na kami sa venue. Naunang bumaba si Zenon at pinagbuksan ako ng pintuan. I was a bit startled when the driver's door opened. There, it spit out Zenon's friend. Clay is the billionaire bar owner. So siya palang nag-drive. What a shame. A billionaire is driving for me, for us. Nakalukot pang mukha nito nang makababa sa limousine. I guess he's also invited the party because he's wearing tuxedo too. Bit-bit din nito ang kanyang maskara since it is a masquerade party. Pasimple kong kinurot ang tagiliran ni Zenon na nagpadaing sa kanya. Ano? Naguguluhan niyang tanong sa akin habang nalukot ang mukha dahil sa kurot ko. Ayan bang sinasabi mong just someone important? Goodness, Zenon. He's a billionaire. Madiing bulong ko. Ano bang ipinagkaiba? Tumatay din naman yan ah. Mabaho rin ang utot. So what's the difference if you drive for us? Zenon defended. I just rolled my eyes. That made Zenon curse. Don't roll your eyes at me again, love, or else I'll make it roll in the bed. Ano? Magtatalon lang ba kayo dyan o papasok tayo? Takte! Nagugutom na ako. Sana may lumpia sa loob. Clay jeered. Hindi na muna kami nagtalo pa at pumasok na sa loob. The party was held at the Judge's big mansion. It's giving me a classic vibe. The entrance was grand. The surroundings was filled with the classical music. A masquerade party indeed. At nang makapasok na kami sa venue, agad kaming nakita ng Judge. Nasa mid-50s na siya. Nagbeso-beso kami, konting batian, bago niya kami sinamahan sa aming table. Napakaganda pala ng asawa mo, Atty. Evangelista. Tila itinago mo sa amin ito. Hindi namin alam na ikinasal ka na. Sobra ka masikreto ha? The Judge said while we are on our table. Ngumiti lang sa Zenon. Yes, Judge, she is. We are planning to get married again. Ikaw ang isa sa magiging ninong namin. Pabirong sabi ni Zenon. Hindi ko alam kung biro yon o totoo. Pero parang may kilig sa kanyang boses. Sure, wala namang problema doon. Lahat ng tao dito ay nakamaskara kaya hindi ko masyadong maaninag ang kanilang mukha. Pero nag-oobserba ako. They all have names and their field of expertise. May pagmamalaki. I may have a degree, but right now, parang napakaliit kong tingnan. They just leave us for a moment to entertain other guests. We were just here on our table, watching the chaotic surroundings. Now, it is the time to dance. Nagsayawan ng mga tao habang ako ay nakangiting nakatingin lang sa kanila. All these young couples were dancing sweetly and slowly. Would you mind if I ask my wife to dance? Zenon asked while lending his hand. Napangiti ako. I warmed to grip my whole being at kinilig ako. Zenon is such a gentleman. At hindi na ako nagdalawang isip pa. Tinanggap ko ang kamay niya. Maugat ang kamay niya at napakaganda nitong hawakan. Pumunta na kami sa dance floor. He put his hand on my waist. At inilagay ko naman ang aking mga kamay sa kanyang leeg. And there, we danced slowly going along with the romantic music. Napakaganda mo. I love you, wife. Bulong niya habang nakatitig na matamtaman sa akin. Thank you. Ayun lang ang naisagot ko. Gusto kong sabihin sa kanya na napakagwapo ng asawa ko. Pero naunahan ako ng hiya. Talaga namang napakagwapo niya sa gabing ito. His mask fit the bridge of his pointed nose perfectly. His pressed lips are so luscious. His jaw is so fine. Everything of him. Nagsayaw kami ng medyo may katagalan. Nagiba ang aming posisyon. Nasa may likuran ko na siya. Nakaakap siya sa akin. At patuloy pa rin kaming nagsasayaw. But suddenly, narinig ko na lang ang mabibigat na paghinga ni Zenon.
Paminsan-minsan ay naririnig ko pa siyang dumadaing. Kaya tinanong ko na siya, pero hindi pa rin kami tumigil sa pagsasayaw ng marahan. What's wrong? Your butt is touching my body, and it hurts. Nahirapan niya sabi. Natawa ako sa kamiserablihan ni Zenon. Napangiti ako nang may maisip akong kalokohan. Lalo ko pang pinagdiinan ang pangupo ko sa harapan ni Zenon. I could feel it already, poking my butt. Fuck! Tigilan mo na yan, Oceana. Lalo mo akong pinag-iinit. Galit na si Junior ko. Madingan ni Zenon. Binabalaan niya pa ako. Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang may mangyari sa atin ngayon? Pinaharap niya ako sa kanya. He then looked at me intently. He's still wearing his mask, but I can see in his eyes the lust and the desire. His jaw clenched. I wanna make love to you. Bulong niya. Idiniin ko ang katawan ko sa kanya dahil may iba na rin ako nararamdaman. Palihim kong dinakot ang junior niya na nagwawala na at parang gusto nang lumabas sa kanyang pantalon. Pagkatapos ay binulungan ko siya. I want it now, please. Hindi pa man kami nakakalabas ng sasakyan, todo halik na si Zenon sa akin. Naglalakbay ang kamay niya kung saan-saan sa buo kong katawan, specifically in my private parts. Hindi ko mapigilang hindi dumaing and whimpering because of Zenon's touch and kisses. Nang may parada ng sasakyan sa tapat ng bahay namin, nauna nang bumaba si Zenon. Bilisan mo, baby. Masakit ng puson ko. Sa mukha ni Zenon ay mukha na siyang matatae habang sinasabi yon. Siguro nga, ay anong-ano na siya. Huminahon ka naman, okay? Hindi na siya nagpaawat pa. Lumapit siya sa akin at kinuha na ako sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay binuhat ako nang walang kahirap-hirap. Tila ba kasing gaan lang ako ng unan. Wala na akong nagawa kundi ang mapatili. Sa tingin ko, ay sasabog ng kanyang bulkan. He carried me in a bridal style till we reached our room. Bilib na talaga ako sa kanya. Dahil sobrang haba ng hagdan papunta sa kwarto namin, ngunit hindi man lang siya nabigatan sa akin. Sa pintuan pa lang ng kwarto ay sinungguban na kaagad niya ako ng isang mapusok na halik na may kasamang pagdila. We're kissing harshly and aggressively, lips to lips and tongue to tongue. Oh, heaven! He opened the door without breaking our kisses. Naputol lang nang pinatalikod niya ako para ibaba ang zipper ng aking gown at para tanggalin ang aking nipple clumps. Pagkatapos nun, ay pinahiga niya ako sa kama para siya naman ang maghubad. He started undressing himself while our eyes were locked into each other with a complete desire and lust on it. I was just observing him while he's undressing. Bawat detalye ng mga galaw niya ay pinagmamasdan ko. Dahan-dahan niyang hinuhubad ang kanyang tuxedo. Kapag gagalaw siya, his muscle would flex. Lalabas ang mga ugat niya sa braso at pati na rin ang maskulado niyang katawan. And his V-line is screaming perfection. Napakahulman nito. His body is complete art. Nang ibaba niya na ang kanyang boxer, biglang tumalbog ang kanyang junior at nag-hi hello sa akin. Galit na galit ito at tumatango-tango pa. Naglabasan na rin ang kanyang mga ugat. Nakita ko pang may lumabas sa kanyang heringgilya at alam ko kung ano yon. At nang tuluyan na siyang makapaghubad, ay gumapang siya sa kama papunta sa akin. Tumingin si Zenon sa mga mata ko. Pagkatapos ay bumaba ito sa aking dibdib. Ngunit bigla na lang siyang natawa nang mapadako ang mata niya sa ibabang parte ko na natatabo ng pulang panty. It's Victoria's Secret. S-1. Basa ka na, babe, sabi niya habang mahinang tumatawa. Nasa little girl ko pa rin ang tingin niya at nang tingnan ko ang aking ibaba, basa nga. Mahahalatang pagiging basa nito dahil bumabakit ito sa aking panty. Huwag mo na yung intindihin, sabi ko.
Ngumiti siya. Well, it's getting my attention. Mukhang ready na si little girl. Napapikit ako nang biglang hawakan ni Sinon ang sensitibo kong part. Kahit natatabunan pa ito ng tela, nadadama ko pa rin ang mainit niyang kamay. Hinahaplos-haplos niya ito, paminsan-minsan ay idinidin niya ang kanyang kamay na nagpapabaliw sa akin. Sinon is feeding me an anticipation. Hinawi ni Sinon ang telang tumatakip sa aking little girl at dinaman niya ito gamit ang kanyang palad at daliri. Oh, basa, sabi niya in a hoarse voice. Ginawa na namin ito ng ilang beses, pero parang bago pa rin sa aking pakiramdam. The sweet sensation is still there. Iginalaw niya ang kanyang mga daliri, pataas at pababa, na parang may sinusukat. I was just whimpering while he was pleasuring me down there. Maya-maya'y umuklo siya para tikman yon. Napahalinghing ako ng mahina. Inabot ng kanyang kamay ang bukong nakapaibabaw doon at pinisil-pisil yon na parang malambot na bola. Habang pinagpapatuloy ang ginagawa niya sa ibaba ko, halos magdeliryo na ako sa kanyang ginagawa. So good, so great. Ewan ko ba, pero ibang hatid na Sinon sa akin ngayon. Mas agresibo siya. Kinakabahan ako ngunit na-excite at the same time sa kung ano pa kaya ang kaya niyang ibigay sa akin. At pagkatapos niyang tikman ang tahong ni little girl, inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Gusto kong bigyan ka ng kakaibang kasiyahan, this time my love. A pleasure that you will not forget. Gusto mo ba yon? Sabi niya, gamit ang baritono niyang boses. His voice is coated with hotness na lalong nagpasiklab sa init na nararamdaman ko. Yes, I do. Rock me tonight. Sabi ko na ikinangiti ni Sinon. Ngayong gabi, I will be the judge if I will impregnate you or not. Sabi niya. Bubuntisin niya ako? Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Handa na ba ako? Let's start from slow, to moderate, to fast, and very fast. Tingnan lang natin kung hindi ka mapasigaw. Napalunok ako sa sinabi niya. Para akong ninervyos. Sa paraan ng pagkakasabi niya noon, napakabangis at seryoso. Tila seryoso nga siya sa mga sinasabi niya. Sige nga, kung mapapasigaw mo ako sa gagawin mo, hamon ko sa kanya. Called and leaned to give me a small peek of kiss on my lips. Then he said, according to Philippines Constitution 1987, Article 3, Section 12, Paragraph 1, you have the rights to remain silent. Pero sa tingin ko, matatawag mo lahat ng santo sa gagawin ko sa iyo. That made me shiver. Ginamit niya pang pagiging abogado niya sa kama. Tumayo na lang siyang bigla, na pinagtaka ko. Naglagat siya malapit sa isang drawer at may kinuha doon. Pagkatapos ay nakangiti siyang lumapit sa akin at muling sumampa sa kama. Ano yan? Tukoy ko sa bagay na hawak na Sinon, para itong flashlight. Pero hindi naman ito flashlight. It looks like a flashlight but not totally like one. Kaulma lang at kulay puti. Bigla na lang niya itong binuhay at nag-vibrate. It's a vibrator, baby. Napakunot ako sa sinabi niya. I am not familiar with the thing. Anong gagawin mo dyan? Natawa si Sinon. Ow! My baby is innocent. Panunod yun ito. Well, umpisahan na natin para makita mo. Pagkatapos sabihin ni Sinon yun, ay bigla na lang niyang hinawakan ang dalawa kong binti at pinaghiwalay niya yon. Mabilis niyang tinanggal ang kahuli-hulihan kong saplot. Pumagit na siya sa mga hita ko. Sa walang kaalam-alam na inilapit ni Sinon sa aking little girl ang vibrator na sinasabi niya. Inion niya ito at nangisay ako nang maramdaman yon. Nakakabaliw. Hindi ko maipirme ang aking balakang dahil sa ginagawa niya.
Nataas ko ng aking balakang dahil sa tindi ng nararamdaman ko, nagdudulot ito ng kakaibang sensasyon sa akin. May ganito palang nangyayari sa lovemaking. Napangisi si Zenon sa reaction ko. Hinawakan niyang isa kong binti para pigilan sa paggalaw. Shh! Stay still, baby. Stay still. Pagpapatahan nito sa akin. Ngunit may nakakaloko itong ngiti. Stay still? Paano? Mas lalo pa akong nabaliw nang kumilos ng isang kamay ni Zenon. Pinapadaan niya ang kanyang hintuturo sa may bukana at pinaikot-ikot niya ito. Habang ang vibrator ay sige pa rin ang pagpapaligaya sa akin. Napapikit na lang ako ng mariin dahil sa sobrang sayang hatid nito. Napasigaw na lang talaga ako nang maramdaman kong may pumasok doon. Stop! Ayun ang nasabi ko dahil parang maiihin na talaga ako. Sinandin oblig, he turned off the vibrator at inalis niya ang daliri niya doon. Hinihingal ako ng sobra habang pawis na pawis. That took my sanity. I won't be slow tonight, Oceana, sabi niya. Pulang-pulang mukha ni Zenon, pati na rin ang kanyang leeg. Bigla na lang hinila ni Zenon ang binti ko, kaya napalapit ako sa kanya. Our private parts were already close to each other. Nakita kong hinawakan ni Zenon ang kanyang junior. Ginalaw-gilaw ito, pataas at pababa, bago itinutok sa akin. At napaungol ako ng malakas nang may biglang bumaon ng sagad na sagad. Hinawakan pa niya ako sa bewang at niyakap ng mahigpit at saka muling gumalaw. At bawat sagad niya ay parang dinadala ako nito sa ibang dimension. Napakalalim nun. Maya-maya pa, ang marahan niyang paggalaw ay unti-unting bumibilis. Maya-maya ay inilabas niya si Junior at pinaikot niya ako patalikod sa kanya. Nagtataka man, ay tahimik lang ako sumunod. Maya-maya ay naramdaman ko ang bigla niyang pagpasok. Mabilis ang kanyang paggalaw at ganoon din ang aking pag-ungol. Halos tumirik ng aking mga mata sa hindi maipaliwanag na aking nararamdaman. Hindi ko alam kung saan ako kakapit dahil kahit na anumang oras ay pwede akong mawala ng malay dahil sa sobrang sarap. Maya-maya ay huminto muna siya. Ngunit nasa loob pa rin si Junior. Dinig na dinig kong hingal naming dalawa at ang pitik ng mga dibdib namin. Nakita ko na lang na inabot niya ang vibrator at ini-on niya ito. Nagkatinginan kami. I asked him using my eye, but he just answered me with an evil smirk. Hold still, baby, cause this will gonna be tough. A very fast level. Pagkasabi niya nun, ay bumilis ng sobra ang kanyang paggalaw. Sobrang bilis. At para bang dekada nang hindi namin pagkikita. Sabik na sabik sa bawat kilos niya. Napapaungol ako ng malakas habang mahigpit ang hawak sa headboard ng kama. Naririnig ko ang madalas niyang pagmura habang umuungol. While hearing him moan, a part of became happy because I feel proud. At napaligaya ko siya ng gusto. Ungol lang ako ng ungol nang hindi ko na mapigilang mapasigaw. Nang itapat niya sa aking little girl ang vibrator habang gumagalaw. Yung gabing yon, nakaabot kami sa suktulan ng ilang ulit. At walang sinayang na punlay si Zenon. Ibinaon niyang lahat ito sa akin. Hi! An ocean just had a different kind of waves that gave her pleasure. Oceana's points of view. Andito kami ngayon sa aming kwarto, nanonood ng movie. Kumain na kami ng dinner at nag-decide na manood muna ng movie bago matulog. Pagkatapos ng nakakapagod na trabaho buong maghapon, binibigyan din namin ng aming sarili mag-relax. Kaming dalawa lang. I am leaning on his shoulder while clinging my arms on his arms. Zen, ano kaya kung makahanap ka ng babaeng mas babagay sa'yo? Yung mas maganda at mas magaling kaysa sa akin. Bigla ko na lang naitanong sa kalagitnaan ng panonood namin.
We're watching a romantic movie. Meron kasing parts doon na habang on pa sila ng kanyang girlfriend, ay may girlfriend pa siyang iba. By watching it, I come to think na paano nagagawa ng lalaki na iparamdam sa babae na mahalaga siya, na mahal niya ito, na hindi niya ito lolokohin. He made her feel that she is enough yet. Nagawa niya pa rin itong lokohin. Paano yon? Nagtaas ako ng tingin kay Zenon habang tinatanong yon. Tiningnan niya naman ako. Kumunot ang kanyang noo. Bakit mo naman natanong yan? Ibinaling ko ang aking tingin at ibinalik sa pagkakahilig sa kanyang balikat. I diverted my attention back to the TV screen. Wala lang. Simpleng sagot ko. Hindi ko alam kung bakit ko naitanong yon. Hindi naman ako pala tanong pero habang pinagmamasdan ko ang pinapanood namin, hindi ko mapigilang mapaisip. I feel Zenon's love, but what if kagaya lang din pala siya ng iba? What if makakita siya ng mas better sa akin? I know there's a lot of fishes in the ocean. Hindi malabong mangyari yon. Umayos ng upo si Zenon. He held my both shoulders and slid it into my hands. Pinaharap niya ako sa kanya at pinisilang aking kamay. Natatakot ka ba? Na baka makahanap ako ng mas mainam kaysa sayo? He asked softly. Tumango ako. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. He held my chin and make me look at him. Hindi mangyayari yon. Huwag kang matakot. Dahil hindi ko gagawin yon. Wala na akong mahahanap na iba. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Magtiwala ka lang sa akin. May humaplo sa aking dibdib. Napakasarap marinig ang mga katagang yon kay Zenon. Napanatag ng loob ko. Tama siya. Kailangan kong magtiwala sa kanya. Kailangan kong pagtiwalaan ang aking asawa. Thank you. Bulong ko. He gave me an assuring smile. I love you, you know that? And kissed my forehead. Bumalik na kami sa aming posisyon at ipinagpatuloy ang panonood. Ngunit maya-maya pa, may isang eksena naman doon na kinompronta ng babae ang lalaki tungkol sa mga past relationship nito. Napaisip na naman ako, kaya tinawag ko si Zenon sa kanyang pangalan. Zenon answered when I called him. Ilan ba ang naging ex mo? Bago tayo, tanong ko naman. Nagkatinginan na naman kami. Meron ding 6. Bakit? Nagulat ako dahil sa sobrang dami niya palang ex, pero masaya naman ako dahil sinagot niya ako ng maayos. Naikama mo ba silang lahat? Nag-isip-isip pa si Zenon bago ako sinagot. Yeah, patanong niyang sagot. Isa na namang nakakagulat na revelasyon. I rolled my eyes and leaned on the headboard while my arms were crossed. Nakatutok ang mga mata ko sa screen, pero yung utak ko ay nagliliwalay na sa kung saan. Sobrang dami na namang pagliliparan ng utak ko. Naikama niya lahat ng girlfriend niya at isa na ako doon. Kaya pala sobrang dali niya ako nakuha. Sobrang landi pala ng lalaking ito. Palaging mael. Hey, nagagalit ka? Tanong niya, a little bit worried. Am I? Hindi ko alam. Siguro, nagsiselos ng kaunti. No, sagot ko na lang. Tiningnan ko siya gamit ang matalim kong mata. Ilan bang babae ang nagalaw mo? Malamig kong tanong. Medyo may bumakas na takot sa mukha na Zenon habang tinitingnan ko siya. May pagkabahala sa mukha nito. Sagot. I forced when he didn't answer. Baka magalit ka. Nag-aalang ang sagot nito. Nagtaas ako ng kilay. Magagalit talaga ako kung hindi ka sasagot. Bumuntong hininga siya. Bago nagsalita. Marami-rami rin. 20? 25? Hindi ko na mabilang. Sobrang dami. Nakaya niya lahat yon? Oh my gosh. Babaero pa lang lalaking ito? Matulog ka na. Malamig kong sabi at humiga na sa kama. Nakahiga akong nakatalikod sa kanya.
Hindi naman ako galit, pero masakit sa dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Hey, don't think about me. Nagsusumamong nito. Hinahaplos niya ang balikat ko. Love, huwag ka nang magalit. Tumigil na naman ako. Ilang buwan na bago maging tayo. Sa dami ng babaeng nakasiping mo, they're all good in the bed. How about me? I'm not good enough. Did I ever satisfy you? Sabi ko, habang nakatalikod pa rin. You are the only woman that gave me different satisfaction, Oceana. You gave me waves of pleasure. Naramdaman kong humiga si Zenon sa tabi ko. Niyakap niya ako muli sa likod. Mahal na mahal kita, at hindi kita ipagpapalit. I can't afford to lose you. I changed myself naman na, because I want to be better for you. Ayokong isipan mo ako ng masama. Narinig kong pumiyok ang boses ni Zenon. Nasasaktan ako. Please, huwag mo akong pagdudahan. At huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo. Masakit sa damdamin. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay bumitaw siya ng yakap sa akin at tumalikod din. Ilang minuto ang dumaang katahimikan, hindi pa rin ako nakatulog. Kaya bumangon ako at tiningnan si Zenon. Tulog na ito, ngunit may napansin ako sa mga mata niya. May luhang namuo dito. Umiyak ba siya? Kapag pinagdududahan ko siya, nasasaktan siya? Is that how affected he is towards my words? He still said it. I love him so much, and I just couldn't help to doubt his feelings towards me. Since we started into a vague relationship, sobrang dali lang ng pagmamahalan namin. There's still no assurance. Napagpasyahan kong sorpresahin si Zenon sa law firm niya since I am off to work. Sabi niya hindi siya makakauwi ng maaga for dinner dahil may marami siyang mga pending cases to take care of. Kaya heto ako. Nagdadrive patungo sa law firm niya bringing our dinner. Hindi muna ako kumain dahil gusto kong makasalo si Zenon sa hapunan. He didn't know about it. Pagpasok ko pa lang sa firm, ay binati na agad ako ng guard. I greeted him back too. May maraming bumati sa akin habang patungo ako sa opisina ni Zenon. All I did is to smile a little bit to them. Dumiretso ako sa opisina niya. Hindi na ako kumatok at dahan-dahan lang itong binuksan para masurpresa siya. Pero parang ako yung nasurpresa. Nakita ko si Zenon nakaharap ang isang babae. Parang 2 years older than me ang babaeng yon. Ang ganda ng kurba ng katawan niya. Malalaki ang kanyang mga hinaharap. At ang kanyang pangupo. Nakasuot siya ng hapit na white dress that reveal all her aesthetic assets. Pero pinatungan niya ito ng formal na coat. May eyeglasses pa siya at sobrang pula ng kanyang labi. Kitang-kita ko ang malalandi niyang tingin kay Zenon. Her actions said it all. She's seducing my husband. Nakatayo kasi ito at labas na labas ang kanyang cleavage. Zenon was trying to show her something about a certain issue at siya na may masyadong madikit. Tiningnan ko si Zenon. He looks so formal. Hindi ko man lang siya nakita na tumingin sa lantad na dibdib ng babae. Nakasilip lang talaga ako sa kanila. I now understand it, Attorney Carter. Thank you for helping me for my case. Nahihirapan na kasi ako dito eh. Halata sa boses ng babae ang paglalandi nito. Nalaki ang mga mata ko nang bigla niya nalang haplusin ang braso ni Zenon. Sabay-sabing, I'm glad that you're here, she said in a seductive way. Hindi ko na natiis at pumasok na talaga ako. Nagulat si Zenon sa bigla ang pagdating ko, kaya mabilis siyang nakatayo. Habang ang babae naman ay naiwan si ere pero umayos din naman ng tayo. Lumapit ako kay Zenon. Love, Hindi na ituloy na Zenon ang sasabihin na ipinulupot ko agad ang aking braso sa leeg niya at hinalikan siya ng malalim. Nagulat si Zenon at hindi nakagalaw, ngunit tumugon din naman siya maya-maya. After minutes, bumitaw na ako sa halik namin. Tapos tiningnan ko ang babae na nakatingin sa amin. Nakakunot na ang noo nito at mainis na rin sa mga mata. She was just looking at us. Oh, who is she?
Tanong ko, habang pinagpapalit-palit ko ang tingin ko sa kanilang dalawa ni Sinon. I was acting cold again. Sinon recovered from being shocked, then he answered me. She's Attorney Queenie Peterson, my colleague. We're classmates in law school before. A lawyer.